Masayang araw, mga ka-PL. Ito pa, si Kitty Duterte, mga ka-PL. Inamin na po ang tunay na kalagayan ni Tatay Digong patungkol po sa kanyang kalusugan. Ayan. Siguro, napanood na po ni Kitty Duterte, mga ka-PL, itong bangag vlogger na makailang beses ko nang ikinontent dahil sa madalas niyang paggawa ng mga fake news na dapat lang po nating barahin, ituwid yung mga fake news niya nang sa ganon hindi makapagbigay alalahanin sa atin, lalo na tayong mga Duterte supporter. Okay? Basahin ko, Bisaya po ito, mga ka-PL, i-translate ko lang po sa Tagalog para maintindihan po sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya. Pero pagkatapos po natin ito pag-usapan, mga ka-PL, itong pangalawang pag-uusapan natin, good vibes. Si Tatay Digong talaga. Maloko ito eh. Ang lakas mag-asar kay bangag. Ha? Simple lang naman ito, mga ka-PL. Pero, nung makita ko tong picture, natawa ako. Sabi ko, ito, para ka rin si PL, tatay eh. Ang lakas mo mangasar. Okay, pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe ng mga ka-DDS, mga kababayan at mga ka-PL. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Ipakita ko po yung buong post ni Kitty Duterte para mabasa po ng mga Bisaya na mga kababayan natin. Pero isa-isahin ko rin po muna. Isa-isahin ko rin po yung picture. Ayan o. Eto, basahin ko, Bisaya lang, ha? Ayaw mo pataka, pakalat o fake news. Dara si Dada o alive and eating. Na kung sa Tagalog pa, mga ka-PL, huwag kayong magpakalat ng fake news. Ito si Dada o alive and eating. Siguro itong vlogger na ito, yan naman itong vlogger ito, giyatay talaga itong vlogger na ito eh. Siguro, meron na naman itong ipinapakalat. Di ko pa napanood yung channel niya, yung bagong video niya. Siguro, meron na naman siyang ipinapakalat na baka kung ano-anong balita sa channel niya, mga ka-PL, baka nga kinontent niya pa na nasa peligro si Tatay Digong. Kaya, ito, si Kitty Duterte, mga ka-PL, nag-react sa maaaring kanyang content o baka napanood din ni Kitty o meron lang nag-send sa kanya ng link or video. Kaya nakapag-post ng ganire si Kitty. O ito po ang picture ni Tatay, mga ka-PL. O ayan o. Malakas na malakas. Di ba tay? Kalabaw lang ang tumatanda. Ay ano, may soft drinks pa nga si Tatay. Parang healthy yung kanyang kidney o. Ako nga, nag-iiwas na sa soft drinks kasi madalas akong magka-UTI, pero si Tatay parang wala lang, oh. Oh, malakas! Oh, sa mga nagpapakalat ng fake news na si Tatay, di umano, peligro. Tantado kang vlogger ka, ha? Huwag kang magpapakalat ng fake news, nagbibigay ka lang ng alalahanin sa mga Duterte supporter. Kaya ito, itinutuwid namin yung mga fake news mo. Makailang beses ka na, nakarami ka na sa amin na. Kahit kay Pastor Kibuloy, ginagawan mo ng kung ano-anong istorya. Maging yung pagpunta namin sa Hong Kong at Macau, pinakalat mo rin na makikipagkita kami kay Pastor. Ito mga bangag vlogger, mga ka-PL, wala itong ibang mai-content kundi puro fake news lang. Kasi pag nagbalita ho sila tungkol sa mga nagawa ni The Junior, wala naman po manonood sa kanila kasi wala mang interesado. Kasi wala man talaga nagawa si Bangag. O kaya, fake news na lang sila. Nakikisakay na rin sila sa maisog, ha?
itong mga MAD, ayan, MRM, kung ano-ano na lang, pati kay pastor. Wala silang mai-content na matino tungkol sa kanilang Panginoon. Kasi wala pong manunood talaga. Pero pag DDS, pumunta lang ng maisog rally, DDS vlogger, pumunta lang ng maisog rally, lintik ang views. Sila walang ganun. Kaya nakikiangkas na lang sila. Kawawa naman kaya gumagawa na lang ng fake news para magkaroon ng views ito tayo, tinatama ho natin yung mga pinapakalat nilang mali, mga ka-PL. Okay? Ayos! Masigla si tatay at lalaban pa yan. Yari kayo, baka totoo yung sinabi ni Inday na tumakbong senador yan, mawindang kayong lahat. Magsisenador pa ito? Malay natin. Pero hindi tayo sigurado dyan. Pero para sa akin, total, matanda na rin si tatay, relax na. Tama na yung kwento-kwento na lang siya sa mga live, sa tulad ng Maiso, yan, advisor na lang siya ni Inday, yan, pwede rin yan, di ba? Ayos na! Dito na ho tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, ha? Etong simple lang naman na ginawa ni tatay, mga ka-PL. Di ba natandaan ho ninyo? Si The Junior, nag-post sa kanyang social media account, ayan, na ano ang caption dito? Date night again, finally. Nagpa-date si The Junior at saka si Butod, mga ka-PL. Ang ganda ng mga kubiertos pa lang, mga ka-PL, yayamanin na. Baso pa lang, tapos may maliit na parang tasa ang laman yan, siguro pulburon. Joke lang. Date kayo, wala naman kayo kinakain. Napapaghalata kayo hindi makakain. Umayos kayo, dapat lagyan nyo dyan ng lobster, ng steak, at ng kung ano-anong mga mamahaling pagkain, sama nyo na rin prutas. Wala naman kayong ano to? Ano lang? Rat-rat lang. Di ba? Sa kabila ng maraming problema sa bansa, mga ka-PL, inuna pa ni The Junior ang makipag-date kay Kokak. Na ngayon yung ating mga kababayan sa Visayas, maging dito sa parte ng Mindanao, hindi po sa Davao City, bandang Zamboanga, binabaha na. Tila wala yatang ginagawa ito si The Junior, mga ka-PL, na makapagbigay ng ayuda doon sa mga nabahaan. Hindi nga natin alam kung meron pa itong planong pumunta sa mga nabahaan. Kung pumunta siya, hindi mabuti. Magpakita siya, pakiramay siya doon sa mga nabahaan, okay. Ayan na, si The Junior. Pa-date-date sila ni Kokak. Eto naman kay tatay. Ang nag-post po ang PDP Laban. Kung dating PDP Laban, ngayon PDP na lang. Ayan. Simple date night, mga kababayan. Meron ding date si tatay. Tignan mo, parang nakasar pa si tatay. Kila tatay talaga, may pagkain. May soft drinks, may frutas, may lansones pa, mga kababayan. Ginaya, ilang oras lang nakalipas kay tatay mula kay The Junior? 11 oras. Kila The Junior, 12 oras ang nakalipas. Tapos isang oras makalipas si tatay, nag-post din. Ayan. Kaya 11 kay tatay, 12 kay The Junior. Seryoso, pero ang lakas mag-asar, Meron pang prutas, mga kababayan, overripe na siya. Parang si Bangag, overripe na rin si Bangag, mga kababayan, kaya dapat nang itapon yan. Di ba? Nyor, overripe ka na, Nyor. Bagamat 2 taon ka pa lang sa pwesto mo, para sa amin, bulok ka na. Lumayas ka na sa palasyo, Nyor. Kung meron kang delikadesa, pag mong antayin, Nyor, na ang taong bayan mismo ang humatak sa'yo palabas, katulad na lang ng sinabi ni Jose Alejandrino, former presidential consultant,
Oh, ito ang sinabi niyo. Ayan oh, ito sinabi niya oh. Basahin ko lang saglit. Oh, my advice to Bongbong, if he cares to listen, is to step down to avoid being humiliated. The writing is on the wall. No propaganda will save you. One day, you will thank me for this advice. Oh, ayan yor. Mag-step down ka na lang daw. Ayan ang advice ni Jose Alejandrino, dating presidential consultant. Kung kaya mo, gawin mo na lang yor. Ha? At baka nga naman, sa mga darating pang araw sa buhay mo, pasasalamatan mo si Sir Jose dahil sa kanyang advice. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.